Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 38 hanggang 43, versikulo 45 at versikulo 47 hanggang 48. At makikita natin si Jesucristo sa ebanghelyong ito na nagtuturo. At itong pagtuturo ni Jesucristo ay para sa ating lahat. Ngunit kailangan dito ng malalim na pangunawa. Sabi ni Jesucristo, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. At bakit ito sinabi ni Jesucristo? Para tayo ay turuan, bigyan ng karunungan upang makaligtas at makaiwas sa pagkakasala. Sapagkat alam ni Jesucristo, ang kasalanan ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Ang kasalanan ay hindi maligaya. Ang kasalanan ay hindi pagdiriwang. Ang kasalanan sa katotohanan at ang totoong kahulugan, ang kasalanan ay kamatayan. Kaya gayon na lamang itong malakas na pagtuturo ni Jesucristo. Ngunit itong pagtuturong ito ay hindi natin kailangang makita bilang literal na pagtuturo. Ang ibig sabihin ng literal ay maunawaan natin ito ng literal. Ngunit sa likod nito ay may kahulugan na nais ihatid sa atin si Jesucristo. Ang kamay ang nagdadala sa atin sa pag-abot ng maraming bagay. Maaari nating sabihin pag-abot sa isang kaibigan, abutin ang isang tao, abutin ang pangarap, abutin ang nais. Kaya't sinabi ni Jesucristong ito, putulin ang kamay kung ito ay magdadala sa iyo sa kasalanan. Kinakausap tayo ni Jesucristo na tignan muna ang ating puso. Na para bang tinatanong niya, bakit mo ba gustong abutin ang taong iyan? Bakit mo ba gustong abutin ang pangarap na iyan? Bakit mo ba gustong abutin ang bagay na yan? Kung ang tao, kung ang bagay, kung ang pangarap ay maglalayo sa iyo sa Diyos at dadalhin ka sa kasalanan at kapahamakan, putulin ang pag-abot sa kanila. Nilalarawan na putulin ang kamay upang hindi mahiwalay sa Panginoon. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ang paa natin ang nagdadala sa atin kung saan-saang lugar. At maaari nating sabihin na maaaring dinadala tayo ng ating mga paa sa isang lugar ng kasalanan. Dinadala tayo ng ating mga paa sa isang mali at bawal na relasyon. Dinadala tayo ng ating mga paa sa mga masasamang kaibigan. Dinadala tayo ng ating mga paa sa masasamang gawain. At ang sinasabi ni Jesucristo rito ay huwag mong puntahan. Huwag kang pumunta roon. Mapapahamak ka at ikaw ay masasaktan. Putulin ang paa, ang ibig sabihin ay huwag kang pumaroon. Huwag kang humiwalay sa akin. Sinabi pa ni Jesucristo, kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Ang mata ay napakaraming tinitignan, napakaraming minamasdan. At kung ano ang tignan at mamasdan ng ating mata,
Ayun ang ninanasa ng ating puso. Kung ano ang hinahanap ng ating paningin, ayun ang hinahanap ng ating puso. At para bang sinasabi sa atin ng Panginoon, kung ang hinahanap mong bagay, tao, lugar ay maglalayo sa iyo sa Diyos, itigil ang paghahanap. Itigil ang pagnanasang makita iyon. Itigil ang pagnanasang mamasdan iyon. Dukitin ang isang mata upang manatili ka sa akin. Kaya nga, ngayon ay tayo inaanyayahan ng Panginoon. Hindi dahil gusto niyang wasakin ang ating katawan, ang ating pagkatao. Putulin ang ating kamay, putulin ang ating paa, dukitin ang ating mata. Hindi nais wasakin ni Jesucristo ang paglikha sa atin sapagkat tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Ibinigay ni Jesucristo ang mga pagtuturong ito upang mapanatili natin ang ating ugnayan sa Kanya at hindi mabulid sa totoong pagkawasak na dala ng paglayo sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.